Halina, ipagdiwang natin ang ating pagkatawag, tayo'y mga pinili at hinirang kapulungan. Pamayanang ipinagkasundong muli sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayong lahat, wika ng banal na kasulatan, ngunit kayo'y isang halayang pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilagalas na liwanag. Noon na hindi kayo bayan, ngunit ngayoy bayan ko, kayo ng Diyos. Noon na hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Halina, sama-sama nating ipahayag ang ating pasasalamat at pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Paglingkuran natin ng Panginoon. Tumayo po ang kapulungan para sa imbokasyon. Manalangin tayo. Katulad ng alagad na si Andres, magpahayag ka sa aming mga buhay bilang kordero ng Diyos at sa aming pagkilala at pagsunod sa iyo ay manatili kami sa iyong tabi, nagpupuri, nakikinig, nag-aaral, natututo, humahayo upang tawagin sa atakayin ng aming mga kapatid at madala sila sa iyong harapan. Sa aming pagsamba, itulot nawa ng banal na Espiritu na aming makita ang pagtuturo mo sa amin kung paano namin higit na may lalapit sa iyo ang aming mga kapatid kay Kristo. Dala ng aming pag-ibig sa Kanya at sa pagnanais na makapaglingkod sa Kanya ng sama-sama. Pangunahan kami ng Espiritong Banal upang matapat naming may pagdiwang ang aming pagkatawag sa iglesyang ito. Amen. Aniya, hayaan ang bawat isa ay mamuhay ayon sa itinalaga ng Panginoon sa kanya at ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ikumpisal natin ngayon sa Panginoon ang kabiguan nating mamuhay ayon sa ating pagkatalaga at pagkatawag bilang mga anak ng Diyos. Malimit sa ating mga buhay ay hindi tayo nakikitaan ng pagsunod sa kanyang mga utos at hindi natin na isasabuhay ang kanyang mga pangaral. Gumawa tayo ngayon ng ilang sandali ng katahimikan at hilingin sa kordero ng Diyos na patawarin tayo sa lahat ng ating mga
kasalanan. Pagbautismo tungkol kay Jesus nang makita niya ito at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Tunay nga sa kanyang biyaya tayo'y tinanggap, nilinis at pinatawad. Sa kanyang habag tayo'y pinalakas at pinatibay upang masumpungan tayong walang bahid sala, dungis at kapintasan sa araw ng Panginoong Hesus. Magalak, bayan ng Diyos, pinatawad na sa atin ang anumang kasalanang nagawa natin. Magkaloob nawa ito ng kapayapaan sa ating mga buhay. Sa diwang ito, patiin natin ng kapayapaan ang bawat isa. Peace be with you all, kapatid kang Kristo at karing kayabe, tamong manambahan, online at katayid members. Agkat king pagkalob para king Shalom Project 626. Wika ni Apostol Pablo, sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Halina, pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan na patuloy na nararasan ng ating paaralan. Magkaloob tayo ngayon ng mga alay na pasasalamat sa paanan ng Panginoon at manalangin tayong magamit ang ating mga kaloob upang ang ministeryo ng malasakit ay magpatuloy sa pamamagitan ng Shalom CCLCI. Gawin natin ngayon ng masayang paghahandog habang paghandugan tayo ng tanging sayaw ng Diadems Choir.
His footstep with light and love will lead us. His voice He said, "Let the little children come to me." Jesus, we are coming. We will follow thee. His voice of praise, burning Ang unang pagbasa mula sa Lumang Tipan sa aklat ng Propeta Isayas, Kapitulo 49, 1 hanggang 7. Ang gawain ng lingkod ng Diyos. Makinig kayo sa akin, kayong mga nananirahan sa malalayong lugar. Hindi pa man ako'y sinilang, tinawag ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ginawa niyang kasintalim ng espada ang mga salita ko. Iningatan niya ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang na pana na handa ng itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao. Pero sinabi ko, ang paghihirap ko'y walang kabuluhan. Sinayang ko ang lakas ko na walang kabuluhan. Pero ipapaubaya ko ito sa Panginoon sa Panginoon ng aking Diyos. Siya ang magbibigay ng gantimpala sa aking mga gawa. Ang Panginoon ang pumili sa akin na maging lingkod niya para pabalikin sa Kanya at tipunin ang mga Israelita. Pinarangalan ako ng Panginoon sa aking Diyos at binigyan ng lakas. Sinabi niya, ikaw na lingkod ko, marami pang mga gawain ang ipapagawa ko sa iyo, maliban sa pagbabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga. Gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para baligtas ang buong mundo. Ang Panginoon, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, ay nagsabi sa taong inahamak at kinasusukluman ng mga bansa at ng lingkod ng mga pinuno. Makikita ng mga hari kung sino kan talaga at tatayo sila para mapagbigay galang sa iyo. Ang mga pinuno ay yuyuko sa iyo. Mangyayari ito dahil sa akin, ang Panginoong tapat, ang banal ng Diyos na Israel, ako ang pumili sa iyo. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon.
Ang sagutang pagbasa ay mula sa aklat ng mga awit. Ako'y matiyagang naghintay sa Panginoon at dininig niya ang aking mga daing para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon. Ako ang kanyang inihaon at tinatayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. Kapulungan. Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kapulungan. Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagliligtas sa akin at alam nyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa pagpapahayag nito. Tayo pong lahat, hindi ko sinasarili ang pagliligtas nyo sa akin. Ibinabalita ko na kayo ay nagliligtas, maaasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ng inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. Panginoon, huwag ninyong pigilin ang awa niyo sa akin. Ang inyong pag-ibig at katapatan ang laging mag-iingat sa akin. Ang salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Talakad tapo para kipangabasa ng inyong ebanghelyo. Pakinggan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, ang kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas," na ang katumbas ay Pedro. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pakiramdaman tayo po'y makabukod na dalita, ibiyan nakikatamong Ashley Reyes. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna
May payabak po kaya katamungan. Pagbati sa ating lahat sa ikalawang linggo sa panahon matapos ang linggo ng Epipanya. Naway marinig natin ang tinig ng Panginoon na nagsasabi sa ating, halikayo at tingnan ninyo. Sa ikalawang linggong ito, kasabay ng ating pong pagbibigay ng diin sa linggo sa panahon po ng isang linggong pananalangin o week of prayer for Christian unity, tayo ay patuloy na makikiisa sa panalangin ng lahat ay magkaisa sa pagkilala, pagsunod at pananalig sa ating pong Panginoon. Magpapatuloy ang ating pong pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa pamamagitan ng pahayag ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus, kung paanong ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang ilaw ng sanlibutan, isang ilaw na nagbibigay buhay, isang ilaw na nagdudulot ng pag-asa, at isang ilaw na nagbibigay kahulugan sa lahat ng ating ginagawa. At ang kanyang liwanag ay higit pang nahahayag sa ating pagsasama-sama bilang isang pamayanan o samahan ng mga mananampalataya, kasama ang Diyos at ang isa't isa bilang matatapat na saksi, mga alagad at mga mag-aaral ng kordero ng Diyos. Nanuing madalas pantunanan ning tao. Kong Oswald pantunanan madalas ing salamin na keng mata. Bala mo ako, mucho keng buntok ko, pantunan ke, or makasabit siya pala keni. Sa Family Feud, may isang survey na lumitaw na madalas impanto ng dareng tao aside kanu kayong salamin da kayong mata is kaligayahan, kayamanan, security, direction, meaning, at love life. Tunay nga para sa ilan, ang buhay ay parang isang paglalakbay na walang katapusang paghahanap. Bakit naghahanap ang mga tao ng kahulugan at kasiyahan? Sapagkat ito ay nagbibigay ng layunin, tibay ng loob at kagalingan ng kalooban. Tinutulungan tayong harapin ang mga hamon ng buhay, maunawaan ang ating pag-iral at makatagpo ng lakas ng loob at motibasyon na magpatuloy at humahantong ito sa mas malalim na kaligayahan at nababawasan ang ating mga stress sa araw-araw. Ang likas na pagnanasang ito ay nagmumula sa ating pangangailangang pangkaisipan na maunawaan ang mundo at ang ating lugar sa sanlibutang ito at nagtutulak sa atin na kumilos bago ang ating pakiramdam ng kaganapan na higit pa sa simpleng pananatiling buhay. Mantong tamong laging meaning, king bieta mo, bang kanita mas maging meaningful ya at makule ing biye. Sabi ng isang psikolohiya, isa sa pangunahing dahilan kung bakit may mga taong nagsusuicide ay dahil nawawala sa kanila ang paniniwala na walang dahilan upang mabuhay, na walang kahulugan o layunin ang buhay, kaya sila sumusuko at nawawalan ng pag-asa. Para sa marami, ang buhay ay tila isang paglalakbay na nakakapagod at walang katapusang paghahanap. Hinahanap ng tao kung saan-saan ang kahulugan at direksyon at kaganapan. Bakit nananabik ang tao sa kahulugan at kasiyahan? Ang malalim na pananabik na ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ito ay nagmumula sa ating likas na pangangailangang maunawaan bakit nandito tayo sa sanlibutan ito at inaangat tayo nito sa simpleng pananatiling buhay at inaakay tayo sa isang buhay na may layunin at kaganapan. Nakakalungkot, isa sa dahilan kung bakit ang mga tao ay nahuhulog sa matinding kawalan ng pag-asa hanggang sa punto ng pagsuko ng buhay ay ang pagkawala ng kahulugan. Kapag naniniwala ang isang tao na wala ng layunin o halaga ang buhay, kumukupas ang pag-asa at umihina ang lakas ng loob na magpatuloy. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tanungin kung ano ang ating hinahanap
ang ating hinahanap, ang umuhubog sa paraan ng ating pamumuhay, at kung tayo ba ay namumuhay ng may pag-asa. Ang mundo ngayon ay isang parang larangan ng digmaan. No? May mga puwersa na humihila, naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng existence nila sa sanlibutan ito. Mga puwersa ng kadiliman na naglalaban-laban para sa kaluluwa ng mga kababaihan at kalalakihan. Inaakit ang mga tao tungo sa buhay na walang kabuluhan habang pinupuno ang kanilang mga araw ng napakaraming gawain na hindi naman nagbibigay ng tunay na kasiyahan, lahat upang ilihis sila mula sa tunay na kahulugan ng buhay. Sa gitna ng kawalang laman ng mundong ito, sumisigaw ang Diyos mula sa kalangitan at nag-aanyaya sa atin, "Hali kayo at tignan ninyo. Halina at masdan natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ito matatagpuan sa anumang mga bagay, kundi sa ating Panginoong Hesukristo." Noong nakaraang linggo, ating natunghayan mula sa Ebanghelyo, si Jesus ay ganap ng tao. Malaki na, lumubog siya sa ilog Jordan at binibinyagan ni Juan na tagapagbautismo. Ipinakita sa atin ni Mateo ang pagbubukas ng langit, ang pagbaba ng banal na espiritu na tulad ng isang kalapati, at pagkatapos ay narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing, "Ito ang aking minamahal na anak na aking lubos na kinalulugdan." Ipinayag ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pagkakakilanlan. Siya ang minamahal na anak ng Diyos. At ngayon, nakita ni Juan Bautista ang Panginoong Hesus na papalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Itinuturo sa atin ng Biblia na ang tanging kahulugan ng buhay ay matatagpuan sa isang buhay na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Inaanyayahan tayo ng Diyos, "Hali kayo at tignan ninyo." Ito ay para sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoon bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kung babalikan natin ang ating teksto, makikita na si Jesus mismo ang nagpaabot ng paanyaya sa dalawang alagad ni Juan. Tinanong ng dalawang alagad na ito ni Juan si Jesus, "Rabbi, saan po kayo nanunuluyan?" Sumagot si Jesus, "Hali kayo," at idinagdag pa, "Makikita ninyo." Ipinapakita ng talatang ito na inaanyayahan tayo ni Jesus sa isang personal na pakikipagtagpo sa Kanya. Hindi lamang upang makarinig tungkol sa Kanya, kundi upang maranasan mismo ang Kanyang presensya. Ang paanyaya ay payak ngunit malalim. Isang tawag upang sumunod, magsiyasat at masaksihan ang Kanyang buhay ng personal upang matagpuan natin ang kahulugan, kaganapan at kasiyahan. Isang ganap na buhay at kasiyasiya na binigyang diin ni Juan sa Ebanghelyong ito sa John 10:10. Ang tao ay naghahanap ng kaganapan, fulfillment or satisfaction. Ang umiiral na kultura sa ating panahon ay ganito. Madalas nating napagkakamali na ang tagumpay bilang kaganapan. Kapag successful na ka, fulfilled na ka, satisfied na ka. At naniniwala tayong ang kaligayahan ay nasusukat sa antas ng ating tagumpay sa halip na sa lalim ng kaganapan ng buhay. Dahil dito, patuloy na nagsusumikap ang mga tao, nagtatrabaho ng husto, nagsisikap umunlad, at talaga namang ginagawa ang lahat, hindi baling hindi na matulog, magkamal lamang ng maraming pera at makapaglakbay ng higit pa sa nais nila. Ngunit sa bandang huli, marami ang nauuwi sa pagod at kalungkutan sapagkat may kulang pa rin sa kanilang buhay, lalo na kung ang Panginoon ay wala sa kanila.
Bago pa nakilala ng dalawang alagad si Jesus, ang mga ito ay nagsusumikap na mapagkasya ang kanilang pang-araw-araw na kita. Ilan sa mga alagad ng Panginoon, bago pa naging alagad, ay mga mangingisda. Patuloy silang nagsisikap na mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paghahanap buhay bilang mangingisda. Ngunit hindi sapat sa kanila ang pangingisda, sapagkat nagbibigay nga ito ng ikabubuhay, hindi naman nito napupunan ang uhaw at pangangailangan ng kanilang mga kaluluwa. At nadama ni Andres ang kakulangang ito, kaya siya ay naging alagad ni Juan Bautista. Naging interesado siya sa panawagan nito patungo sa isang tunay na buhay ng paglilingkod sa Diyos. At ito ay totoo rin magpahanggang ngayon. Nagpapakapagod ang tao sa iba't ibang uri ng trabaho, looking for a better job and place that will satisfy the longing of their hearts. Itang magpakapatadlaking patingapon, bayo la matudtud isipan de pa rin obra, kagising dangabak obra pamurin. Pero potang realize ini naman pala mag-satisfy kin biyada long term. Ang dalawang unang alagad sa pagsunod nila kay Juan Bautista, sila ay inakay patungo sa kaganapan ng buhay na matagal na nilang hinahanap nang ipahayag ni Juan sa kanila ang ganito, "Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Malinaw na sinasabi ni Juan na hindi siya ang daan, kundi siya ay itinalaga lamang upang ihanda ang daan ng Panginoon. Siya ay tagapagturo lamang ng landas patungo kay Jesus. Si Jesus na nagsabing, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." At upang matagpuan natin ang tunay na kahulugan ng buhay, kailangan natin ang Panginoon. Siya lamang ang makatutugon sa ating pinakamalalim na pangangailangan at mga hangarin. Ang tanging nagbibigay ng tunay na purpose ng buhay na ito, wala nang iba pa kundi si Jesus. Si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Siya ang hinirang, itinaas at tinawag upang maging Mesiyas ng sanlibutan. Ang pangunahing misyon niya ay ipinahayag ni Propeta Isaías sa unang pagbasa. Magiging ilaw siya ng mga bansa at kaligtasan ang dadalhin niya sa mga tao. Maging si Juan na nang makitang dumarating ang Panginoon ay nagsabing higit itong dakila kaysa sa kanya. Sapagkat aniya, hindi lamang isang karaniwang tao si Jesus. Oo nga't siya'y katulad natin, taong tulad natin, ngunit siya ay Diyos na totoo. At sabi ni Juan, ngayon ay nakita ko siya at nagpapatotoo na siya ang anak ng Diyos, ang minamahal na anak na kanyang lubos na kinalulugdan. Sa ating binyag, ibinigay sa atin ang pribilehiyong maging bahagi ng Iglesia ng Panginoon. Tinawag tayo upang makibahagi sa kanyang buhay at ministeryo, mapabilang sa kanyang sambahayan ang Iglesia, upang maging mga anak ng Diyos. Nang sa gayon ang ating mga buhay, ang ating mga gawa ay magkaroon ng kahulugan at layunin. Kapwa sa pamamagitan ng ating pakikilahok sa buhay at gawain ng simbahan at sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Dumating si Jesus sa sanlibutan upang iligtas tayo mula sa buhay ng kadiliman. Laging naghahanap ng higit pa, ngunit hindi kailanman nasisiyahan. Naghahanap ng aliw, ngunit kailanman ay hindi napupuno. Nagtataglay ng maraming bagay, ngunit ang pakiramdam ay nananatiling hungkag o empty. Nag-iisa at puno ng kawalan ng pag-asa. At tanging si Jesus lamang ang makapupuno sa ating mga pananabik. Siya ang ating kasapatan. Nang marinig ng dalawang alagad si Juan na nagsasabing,
tingnan ninyo ang kordero ng Diyos. Sinundan nila ang Panginoon. At paglingon ni Jesus, nakita niyang sumusunod ang mga ito sa kanya at sinabi, ano ang hinahanap ninyo? At ang katanungang ito ay kapwa paanyaya at pagsusuri ng puso. Nano impanto ng tamo. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumabas mula sa isang buhay na nakatuon sa mga bagay na walang halaga. Ang pumasok sa isang buhay na puno ng paglilingkod para sa kapurihan ng Panginoon. Ito ay paanyaya sa tapat na paglilingkod at pagsunod. Isang paanyaya upang suriin ang ating buhay at tuklasin kung ano talaga ang ating kakulangan at mapagtanto natin na ang buhay ay higit pa sa simpleng paghahanap buhay para mabuhay, pag-iipon ng kayamanan at paghahangad ng katayuan. Ang mga buhay natin ay dapat isinasabuhay ang kalooban at nais at layon ng Diyos na ginawa niya para sa atin nung una pa. Ang mahalin ng Diyos, mahalin ang ating kapwa, at maging mga alagad ng Panginoon. Nang sumunod ang unang dalawang alagad ni Juan Bautista sa Panginoon, napansin sila ni Jesus at nilingon. What do you want? Sa Ingles ang tanong niya. At hindi, who do you want? Ibig sabihin nito, alam na ng Panginoon that they were seeking something rather than someone na magpupuno ng kanilang mga pangangailangan. At ito rin ang tanong sa atin ng Panginoon. Ano ang ating hinahanap? The answer is somewhat of a surprise kung titignan natin. Para sa isang greater fulfillment and meaning, ang buhay ay hindi makikita sa mga bagay ang kanyang kahulugan. It will only come from a person, the person of Jesus Christ. Ang tao ay patuloy na naghahanap ng seguridad. Kailangan may sarili akong bahay, may sarili akong kotse, kailangan may pera ako sa bangko para wala na akong iisipin pa. Pero ang totoo, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ay dagdag lamang nating makakamtan. Nang sabihin ni Jesus sa dalawang alagad, hali kayo at tingnan ninyo, hindi lamang ito isang paanyaya. Ito rin ay pagpili at hamon. Kung tayo ay lalapit at titignan, kailangan tayong maging bukas sa posibilidad na ang ating makikita ay isang bagay na bago. Ito ay isang bagay na kailangan nating paghandaan, na buksan ang ating mata at maging handang masdan. Kahit pa ang ating makita ay isang bagay na hindi pa natin kailanman nakita noon. Ministry ng Panginoon. Kung tayo ay nakakakita gamit ang mga bagong mata, kailangan din nating maging handang aminin na hindi pa natin alam ang lahat ng sagot sa mga tanong sa ating buhay na mahigit pang ipapakita ang Diyos sa atin. Una, ipapakita sa atin ng Diyos na kailangan natin ng isang tagapagligtas. At maliwanag na sinabi ito ni Juan, tignan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kansalanan ng sanlibutan. Kailangan natin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Ipapakita rin ng Panginoon ang pangalawa. Siya mismo ang nagtalaga kay Jesus bilang ating tagapagligtas. He is the beloved Son of God, ang kanyang kinalulugdang anak. At ang ikatlo, si Jesus ay handa at may kakayahang maging ating tagapagligtas sapagkat ibinigay niya ng kusang loob ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Tayo rin ay inaanyayahang tumugon sa kanyang panawagan tulad ng unang 4 na alagad. Kung babalikan ng teksto, si Andres ay inanyayahan ang kanyang kapatid. Binalikan niya ito at sinabi, nakita ko na ang Mesiyas. Inanyayahan niya ang kanyang kapatid
na makilala ang Panginoon. Tinanggap ni Andres ang paanyayang halikayo at tignan ninyo, at pagkatapos ay binahagi ito sa kanyang kapatid. Maaring ang pagsunod kay Jesus ang pinakamahalagang pasyang gagawin natin ngayong 2026 kung nais nating matagpuan ang tunay na kahulugan at kaganapan ng buhay. Ang patuloy na pagsunod kay Jesus at pagkatuto sa kanyang mga daan ang pinakamahalagang dapat nating gawin. Ito ay isang pasyang ginagawa natin dapat araw-araw sa buhay. At sa ating paggawa nito, unti-unti nating mauunawaan na walang higit na kasiyahan kaysa sa malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating tagapagligtas. Na walang higit na kapayapaan at kapanatagan kaysa sa pagkaunawang nasa atin na ang lahat ng ating pangangailangan o kailangan sa pamamagitan ni Jesus. Wala na tayong ibang hahanapin sa buhay na ito kundi ang Panginoon. Ang dalawang alagad ay naghahanap ng isang bagay na mahalaga para sa kanilang buhay, meaning and purpose. Inanyayahan sila ni Jesus, halikayo at tignan ninyo. Halina at masdan kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Ang kanilang nakita ay iba sa kanilang mga inaasahan. Ngunit si Jesus ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanilang mga buhay at patuloy pa rin niya itong ginagawa hanggang ngayon sa atin. Inaanyayahan tayo ng Panginoon, halikayo at tignan ninyo at makikita natin sa Kanya nandoroon ang kaganapan ng lahat ng hinahangad natin sa sanlibutang ito. Kinagyunig pa ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Habang puspos sa liwanag ng karunungan ng Diyos, magkakasama nating ipahayag ang ating magkakaparehong pananampalataya. Sabla, sumampalataya kami sa isang Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkakadiyos, sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nakataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Kaya mang Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing muli. Siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang Makaika. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, pagkakuman ng mga buhay at ang mga patay. Pagkahanil niya'y walang katapusan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya kami sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at inihintay namin ang muling pagkabuhay
ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagkatatala, ring kapatid tamo pong mag-celebrate birthday at mag-birthday ining week. Pagpalain kayo ng Panginoon and congratulations kang Mang Timot at Dang Marlin, 50th wedding anniversary na po. Alalo man pero pakiabot po pa mag-congratulate na ng church tamo Karela at i-enjoy din Karela pong celebration niya ni kaya beda ring family members na.
So next Sunday po, Bible Sunday, tamo po nereng kababaynan, ila pong manimuna. At ining daratang pong Saturday, this January 24, mag-host tamo pong Bible Festival of Faith. Deng anak, ila pong participants na nanini at nung ating kayo pong makasadyang costume kareng anak Bible characters, pasulod tamo po. Nung alana laman, okay mo po, oy ting sulod daing, susulod da rin ng diadems, itang blue t-shirt da po na. Pero nung atin lang pwedeng isulod na pang costume, pasuluran tala po at makyabela king buong kumperensya, king celebration ay ni. At the same time, pota pong alas 3, detang kayanakan at Board of Mission members tamo, agkatanda kayo na tuki, king San Francisco para po king kakatamong Bible study kareng kapatad karin. At napon, may kapulong niya po, last council meeting na ng conference at mag-update siya po in kakatamo pong local representative king api sabi po napon. Good morning po. Quick update mo po, may ganap king West Central Luzon Conference na po na may ganap king UCCP Angeles. Our Conference Minister Jeff Santos presented all the activities completed last year until December 31, 2025. May highlight po keng report na ita pong kekatamong centralized membership information system. Ren pong update mo po 379 members. So out of, I think approximate 1,000 tamo po, pero ring makarecord po 379 lamang po. Mahulagaya po iniya naping conference minister, pauli na po ing metong konferensya, dapat po atin tamo pong 5,000 members. So makisabiya po, in Santa Catalina, siguro po manimuna yung council nung makanano tayo pong i-update in kay katamong membership. O ita mo po, aliwa mo po ita mo in may highlight, no? In general po, ela po kumpleto ring membership update na ring other UCCP churches. So, kimpong council meeting, pisabihan mine po last year ito, marapat po ing pisabihan miya pong pasibayo. Metong pa po, api kayari na po napon ing annual session, marapat ya po king UCCP Angeles. Kempong April 9, 10, 11. UCCP Angeles. So, oita mo po, dakal po salamat. Salamat po, Elder Corina. Regarding din po keng preparation na ning conference annual session, may consultation na din po kanyan, kareng church workers, patungkol po keng ning term, daring bawat pakadestino. So, paksabihan da po kanyan at in settlement, paksabihan nala naman din po ring kakatamo pong local churches within the conference para po keng usapin po ng call and recall ng mga manggagawa. Na po bang kanita, kempong 3rd Sunday of February na last council meeting tamo, sabihan na po, uling re-require na rin po at sasabihan na pong bishop at ako din po, mag-signify ko din po for an evaluation na maging basis po para po ketang term mi po, king service mi po, king kabuang term. At after that po, tsakaya po mag-decide in council at in congregation
sa usapin po no, ng pagkakadestino ng manggagawa. So sa ngayon po, panayan mi mo po itang consultation this Tuesday, marapat kang lectionary mi po karin king CCPC king EDSA king kakatamo pong national office. So nanuman panalangin po natin na magkaroon ng kaayusan ang usapin po ng pagsesettle sa ating pong mga manggagawa, lalo po't may kakapusan po tayo sa ating pong mga church workers, at magpatuloy ang gawain po ng ating pong kumperensya. So after na rin po nitang kakatamong council meeting by 3rd Sunday ng February, tsaka tamo po magkakaroon ng local conference para sa taunang report ng pastor sa gawain ng iglesia, at mag-e-elect po tayo ng ating mga official delegates kasi election niya din po ini. No? So magkakaroon ng election sa Office of the CM, Deputy Conference Minister at Conference Council. So oita po ing pagsadyanta mo po ngeni kanyan. Ken na pong Friday ing Biennial UCM CWA Joint Convention. Maganap po ini ing CCPC EDSA. Pabalo ko mo po para updated yung kongregasyon. 24 and 25 po. So atin tamo pong official delegate ka rin, Elder Norin, since auditor na po ng conference CWA, at ing kakatamo pong UCM conference president nga ni Tito Ronald naman. Metong yan naman po. So chalima per organization, CWA and UCM ang mag-attend po ka rin this Friday and Saturday. Po. So, ito po, at nanuman po ing maging obra tamo, patuloy na lang po na magpaalalahanan sa ating pong mga GC, at makipag-coordinate na lang, Glyza, para sa programs ng conference, cluster fellowship dito para sa next Sunday. So, yun lamang po, nung alata na pong aliwa pa pong concern. Bukas po, agkatang kularing elders tamo para keng kasuywan, kapigaganakan, keng first year death anniversary na pong indang flooring in Asensio. 11 o'clock. 11 o'clock tamo po na, karintana mo po mikit-ikit kareng elders tamo, at mapilang kababay na available. So ito po, at nung alana po, magsadya tamo po keng kakatamong pamanalangin. Agkatangke po ing mabilog a kongregasyon na lumapit ing paanan ng Kristo, at ilapit tamo ing hanggang kapasalamatan at kahilingan tamo kayo king kakatamong pamanalangin. Panalangin po tayo. Umaya kaming lalapit king arapan mo, ginuming Diyos, mit mong kapakumbaban, manalig magtiwala, magpasalamat, kilalaanan mi, king impresensya mong kikilos karing biyemi. Ikain kaya kaming Diyos, at ikami inaos mo kaming anak mo. Inya panatag kaming lalapit, arapan mo uling balumi,
pakiramdaman mo kami. Pupurianda ka, ginuming Diyos, karing sablang depat mo, karing biyemi. Kimparuming gumilabas, dakal kami pekirapan, may pagal kami, ating migkasakit kaya kami, dakaling kapigaganakan, aisipan mi. Dapat salamat, uling manatili yung kaya kang presensya karing biyemi. Nanulaman ding hanggang pakirapan mi kimbiye king aldoldo, pagkalub mo ing tulat kapanayan karing biyemi. At agyamang magkakasakit kami king pamakirap mi king biyeng ini, kambeding hanggang challenges ang makapalub kaniti. Masaya kami uling balomi at tsuka at abera ka. Salamat king kaya kang pamaningat, pamagtayid, pamagkalub king hanggang pamangailangan mi king aldoldo, sikanan pamikakatawan, kapanatagan ka rin kaya kaming puso at isipan, kagalingan ka rin hanggang sakit, katsagaan ng espiritu, upang hindi kami mapagod ni magsawa sa paglapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Salamat aming Diyos, dahil batid namin, patuloy kang gumagawa at kumikilos para sa kabutihan ng bawat isa. Salamat sapagkat sa iyo namin nasusumpungan ang kaganapan, ang kasapatan. Maaring iba ang kulturang umiiral sa sanlibutan namin sa mga panahong ito, at madalas ay inilalayo kami nito sa totoong kahulugan ng aming pag-iral sa mundong ito. Ngunit palagi mo kaming ibinabalik sa katotohanan na nilikha mo kami para sa iyo, para maglingkod sa iyo, para mahalin ka, at sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa iyo, mas higit na nagbibigay ito ng kahulugan sa aming buhay. Salamat sa fellowship na meron kami sa UCCP Santa Catalina. Salamat sa malasakit na patuloy na pinapadama ng bawat isa. Salamat sapagkat tinatanggap namin ang hamon mo na magdalahan kami ng pasanin. Salamat sa kahandaan ng bawat isa na ipanalangin ang bawat isa sa anumang kalagayan ng mayroon sila sa kanilang buhay. Salamat sa maraming mga programa na ipinagkakatiwala mo sa aming lokal upang kami ay sama-samang lumago sa paglilingkod at pananalig sa iyo. Salamat aming Diyos dahil batid din namin sa kabilaman po na tila nagtatagal ang mga pasaning dinadala, binibitbit ng aming mga kapatid na hanggang ngayon ay may mga health challenges. Kaya kami la palaging tatas, mabayat ing pakyarapan ng kakadeng o neng balumi, ing pusan, aliwa mo iyang mamusan, nune kayabe naka, at kayabe ne ing kayang pamilya. Salamat uling balumi, king journey ngay ni, mas maging matimbang kaya, ing kasalpantayanan, ing tetagan, ing tula, agyamang masakit balumi, ikaw o Diyos, eme paboren, eme lalakwan. Salamat king effort ng pamilya na king Aldoldo, era kakalingwaning ipanalangin de keka, at ing iglesyang ini amag malasakit kaya. Aliwa mo kaya nune maging karang aliwami pang kapatad, na atin muring pandala ng masakit king biyeda. Ikakalet, i Roger, ni Manaya, ing pamilya, king ikakayap na ning karelang kapatad. O ning balo mi ginuming Diyos, ning kay masakit, tanggapan, at intindihan, ing malilyari karing biyemi, munaya po sana palagi ing pamagtiwala kaya ka dakal kutang, miyaintindihan ing kega na gana, o neng balumi datang ingaldo, apaintindi mo kaya kami, kung bakit deng pamilyami kailangan lang mag-suffer,
kailangan lang masubok keng mantining sitwasyon. Mayakit po sana, karing balang metong ming kapatad at karing pamilyada, ing matibe kasalpantayanan munang saop mo, ulingin tuto, ikamu ing pwede ming asahan, karing mantining sitwasyon ning biyemi, at nung makananong pepakit mo na posible ing kega naganakeka talang masakit, iti po ing lagi ming i-claim karing biyeda ring kapatad ming Denny. Magpagaling ka, magpakayap ka, babalik mo nung nanoing dapat para kaya kami, at iti palagi ing tatanggapan mi para karing kapatad ming Denny. Makanyan mo naman ing kapasalamatan, kapigaganakan, daring pamilya, karing karelang, kakaluguran king biye, na migbalik na king siping mo. Kambening pamigaganaka, ing patuloy na pagyakap sa pamanang pananampalataya, ing hanggang likwang pamanang mangaya pabage, deti po sana isundo dareng pamilya. Salamat uling, lipat naman ing meging kalungkutan, ika o Diyos, ing magkalub kapanayan karela, at panalangin mila ding karelang pamilya. Makanyan mo naman keng pamag-adyam mo, king tsak kapahamakan, keng kaya kaming kapatadabong, tatang ng Argo, na dinalan mo naman king metong aksidenti, eme peboren, migsugo kang tao, bangkanita, akit de at adalade nga God king ospital, at alang nano mang sukat ng bagay pigaganakan pa uling masalesene at maghilne mo. Kaya kami ngan babalik ing kapurian at kapasalamatan, uling leko mo, ing takot at kapigaganakan kaya, lalo na king anak na iargo, na tapat asusuyo keka kapamilatana ning kaya kaming iglesia. Makanyan mo naman ing kaya kaming panalangin para king kaya kaming kumperensya, magsadya kareng bage a dapat may pang arian, pisabyan, keng darat nga annual session, sa usapin ng pagsisettle sa lahat ng mga manggagawa, ikaw ang tumatawag at tumihirang at nagdadala sa amin, Panginoon, sa mga lokal na iglesia. Ikaw, O Diyos, ing munye wisdom, karing mani muna king settlement committee bangkanita, ay biyeda ing dapat para karing hanggang manggagawa at makasuyo lang pante-pante karing hanggang local churches mi. Panimunan me ing kaya kaming conference minister, banten me ing kayang health, bangkanita, akasuyo ya, kaya beda rin kaya kaming leader laiko. Ing UCCP sa pangkalahatan, sa kanyang mga preparasyon pa para sa darating na General Assembly, sa mga biennial conventions ng mga CROs, General Assembly and Quadrennial Assemblies ng mga organizations, Panginoon, sunod-sunod na kanyan, kindaratang bulan, ing hanggang gawain. Kaya kami ng pagkatiwala, kaya gana-gana, uling balumi, Diyos ka ng kayusan, maging masaleseng ang pusa ng kaya gana-gana, at mamili ka palaging tao, manimuna, kareng organizations areni, emukeng lokal, nuneking UCCP sa pangkalahatan. Salamat mo naman king pamanatili na ning kekang Grace, king kaya kaming Shalom CCLCI, sa selebrasyon ng Bible Month ng aming eskwelahan, patuloy na maituro sa aming mga mag-aaral ang halaga ng salita ng buhay, at yakapin ito ng mga bata bilang liwanag na tumatanglaw sa kanilang buhay sa pang-araw-araw. Pagpalain mo ang aming mga guro, volunteer staff, ang aming pong school board, trustees na patuloy na nag-iisip, naghahangad ng mabuti para magpatuloy ang Project 626. Basbasan me ginuming Diyos, ing pamangailangan na ning kaya kaming eskwelahan bangkanita, matupad ing hanggang vision, mission, and goals na. Panalangin din namin, Panginoon, ang aming mga katayid members, king karela pong pamag-struggle, pamagsakripisyo, banmidinan
lang masanting biyering karelang kakaluguran, pamilya, ika mo rin, ing mag-bless ka rin balang metong karela, protektahan mo la, at lagi dala mo la ka rin mangayap patawo na mayap ing pakeda mo rin ka rin biyeda, at gawan mo lang masalang patutu ding biyeda, king kayo pa yan, pagkalob mo, kapamilatan, daring biyeda ginuming Diyos. Makanyan mo naman, kaya kaming kapasalamatan, karing anak mo na mag-celebrate birthday at mag-celebra, tunay kang malugod, ginuming Diyos, at didinan mo lang pagkakataon na aranasan pa at atanggap king biyeda ding hanggang promises mo na nasidya para karela. Bantayan mo in karelang health at gawan mo lang blessing paginuming Diyos karing tao, at tunay, Panginoon, na ikaw ang magdala ng kahulugan sa kanilang buhay. Makanyan mo naman, karang miyasawa, na migaganak aking karelang wedding anniversary, kang Mang Timot at ang Marlene, 50 years, Lord God, thank you para kanini, madakaling pendalanan dang miyasawa, oneng menatili laking lugod daking balang metong, anyangeni ing reward, pagkalub mo, king karela pong katapatan, king balang metong, i-enjoy da. Salamat po kaya ka. Then bawat miyasawang miyembro na kaya kaming iglesia, kaya kami la naman panabilin, bangkanita ding hanggang anak, kaya na kanyang adult members, at kapwa kababaihan at kalalakihan, at mga matatandang miyembro ng iglesia, patuloy naming makita ang pagpapahalaga namin sa isa't isa, at magdalanginan kami, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay. Ang aming bayan, ang aming mundo, patuloy naming inilalapit sa iyo na anumaning malilyari, pag nasanmi, ikaw, O Diyos, ing palaging kumilos karing biyemi at karing manimuna king kaya kaming gobyerno, bang kanita miyabye, ing karapatang serbisyo karing tao. Kaya kami, O Diyos, panabilin ing paruminggong daratang na anuman ing sasadya mo para kaya kami, balumi iti makakayap mo kaya kami. Anya, ginuming Diyos, pasibayo pa, sakop mi nga ning kaya gana-gana, deng panalangin emisimbitla, deng nano mga tsukem puso mi at lubmi, ikay mi kibalo kareti, tanggapan mo la, tatas mila, at salamat kimpaman ng tabe mo, karing biyemi, at kimpaman natili mo, karing siping mi. Salamat po, ini po yung kaya kaming panalangin, king lagyo ng Jesus, milakwan kaya kami king metong panalangin, baka nita parati da kangawsan, king amanong igpami, itang sabla. Pami at syuka banwa, samban mi lagyo mo, kaya kaming kayarian mo, may pamintuanin kaburian mo, kaya tisuli pantibalo. Ang kakanan mi, king aldol, doy, biyam king aldol, patawaran mo kami, kanang kasalanan kaya ka, anti mo yung panitawad mi, kanang kasala, kaya ay saw kay person tapos mo kami kasalanan wala sa mga kaya kayong kayariyan kaya gaya nga ng katapusan. Amen. Sa ating paghahandog ng ating mga kaloob na alay, mga pangako at ikapu, alalahanin natin ang tinuran ng mga awit. Hindi kayo nalulugod sa iba't ibang klaseng handog. Hindi kayo humihingi ng handog na sinusunog at handog para sa kasalanan.
Sa halip, ginawa niyo akong masunurin sa inyo. Kaya sinabi ko, narito ako sa inyong kasulatan, ay nakasulat ang tungkol sa akin. O Diyos, nais kong sundin ang kalooban niyo. Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso. Halina, mag-alay tayo ng pasasalamat sa Kanya bilang pagkilala sa lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Marapat po yung pamanahin, kabang pakiramdaman tayo po yung makabukod na dalit kang Brother Ronald Susi. Siya'y kabayaran. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mong sa lupa nagmula. Wag mo linisin ang dungis ng iyong kapwa. Hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, wag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang, ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang
pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya't pilitin mong ika'y magbago habang may panahon, ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Panginoon, nagagalak ang aming mga espiritu sa biyaya ng buhay na kaloob mo po sa amin. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa mga pagpapalang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nalulugod kami na dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at kaalaman. At ito'y dahil sa tulong mo sa amin. Laging sapat ang bawat pagpapala para sa amin, madalas ay labis upang kami ay makapagpabahagi sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Pagpalain mo nawa ang aming mga handog. Amen. Dalit tayo pungening kaya katamong pangwakas na himno. Sana katamu busalmi alingono inaus na aldo nga natuki ko kaku Jesus sa nakatangan bandiban samban idolos bang eladukuan nga na ako intukyan kitulata mo't pagsalbat Mga kapatid, tanggapin natin ngayon ang masaganang pagpapala ng Diyos
Dalhin natin sa ating paghayo ang sinabing ito ni Apostol Pablo, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon. Tapat ang Diyos na tumawag sa atin upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya't manatili tayo sa katapatan sa pagsunod sa Kanya. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan na handang ibigin at paglingkuran ng ating iisang Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.